Dalawang warship ng China, mga kapatid, ang lumapit at nag-radio challenge pa sa Pilipinas habang nagsasagawa ng 8th Philippines and US maritime activity sa West Philippine Sea. Aba. Mukhang ba talaga, mga kapatid, naghahamon at gusto ng kaguluhan nitong China. Alam nyo, mga kapatid, sila yung paulit-ulit na nagsasabing para sila sa peace and stability ng rehiyon, di ba? Pero tignan nyo tong mga ginagawa nitong mga warships ng China na tila ba wala silang ugnayan nung kanilang gobyerno at itong mga warship na to. Kasi iba yung sinasabi ng gobyerno nila, yung mga tagapagsalita nila, at iba rin yung nangyayari doon sa mismong karagatan, mga tol. So eto, alamin natin itong detalye ng balitang ito mula rito sa PTV Philippines. Ayan, dalawang warships ng China lumapit sa 8th Philippines-US Maritime Activity sa West Philippine Sea, mga kapatid. Sama-sama nating panoorin to at syempre bigyan natin ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pwede ka rin magbigay ng comment mo sa comment section sa ibaba. Bago natin to simulan, mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Tagumpay na naisagawa ang maritime cooperative activity sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Well, di naman nila napahinto, tagumpay pa rin na naisagawa. Sa kabila yan ang pagpaparamdam ng mga barko ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Bago pa man ang pagsisimula ng maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at US, 50 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Wow, 50 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, which is the 200 nautical miles exclusive economic zone. Yan ay based sa UNCLOS, 1982 UNCLOS, na signatory state din ang China, which is nakapirma sila sa kasunduang yan. Doon pa lang makikita mo na, mga tol, sino ba sa mga bansa dito sa Southeast Asia ang gumagawa ng kaguluhan? Pilipinas ba na nakikipag-alyansa sa iba't ibang mga bansa, which is normal din naman na ginagawa ng ibang bansa, at hindi naman tayo lumalabas dito sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. In fact, nasa 50 nautical miles nga lang tayo, mga tol. Sino ang dayo? Sino ang umaabot na rito para manggulo? Alam na natin, mga tol. Sa West Philippine Sea nitong Miyerkules, dalawang barkong pandigmana ng People's Liberation Army Navy ng China ang nagparamdam ng presensya. Biruin mo, napakalayo nila dyan, mga tol. Kung titignan mo mapa, kung titignan mo at kung susukatin mo, mga tol, napakalayo na ng bansa nila dito sa 50 nautical miles na bahagi pa ng ating exclusive economic zone. 50 nautical miles lang mula sa baybayin ng Zambales. Nandun na yung mga warship nila. Kumbaga dayo, mga tol, pumunta na sila sa kabilang barangay at doon pa sila nang gugulo. Isa rito ay ang Jiangdao class corvette na may bow number 646. Ang Jiangkai class frigate naman na may bow number 551 ang lumapit ng 3 nautical miles mula sa barko ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar. Lumapit din ang naturang warship ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Suluan at BRP Cabra na kasama rin sa pagsasanay. Pero kapansin-pansin na naging malayo ang distansya ng mga barko ng China sa guided missile destroyer na USS Curtis Wilbur. Yung pa lang yung sasabihin ko kasi inaabangan ko kung saan sila mga lumapit Lumapit sa ganito, lumapit sa ganyan. Lumapit sila sa barko ng Pilipinas, sa madaling salita, Coast Guard at saka sa Navy natin. Pero hindi sila lumapit sa barko ng Amerika. Anong ibig sabihin nun, mga tol? Diba? Malakas lang sila doon sa mga maliliit na bansa. Diba? Doon lang sila magaling, doon lang sila bullies, doon lang sila matapang. Ng US Navy. Diba? Ito, binalita isa-isa kung ano mga nilapitan nila. Balikan natin, Number 551 ang lumapit ng 3 nautical miles mula sa barko ng Philippine Navy. 3 nautical miles mula dun sa barko ng Philippine Navy. Warship din natin yon, mga tol. Tapos, na BRP Miguel Malvar. Lumapit din ang naturang warship ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Suluan at lumapit sila sa mga Coast Guard natin.
Pero kapansin-pansin, BRP Cabra nakasama rin sa pagsasanay. Pero kapansin-pansin na naging malayo ang distansya ng mga barko ng China sa guided missile destroyer na USS Curtis Wilbur ng US Navy na idineploy para sa MCA. Nasa bisinidad din ng isang barko ng China Coast Guard. Based on previous exercises, similar presence were monitored. Wala naman po silang interference na ginagawa. dito mga tol showcase ng China kung gaano sila kaangas sa mga maliliit na bansa. Pero wala urong buntot, di ba? Tago sungay kapag yung mga barkong nandiyan dyan ay galing din sa mga malalaking bansa na hindi sila bibiruin pag nagbanta. Diba? Alam naman natin tong Amerika eh. Pag sinabi nilang ganito, gagawin talaga nilang ganito eh. China mga tol. Tignan nyo itong ginagawa. Kapitbahay natin yan ha. Kapitbahay natin yan. Sinasabi nila, di ba pag nagsasalita si Wang Xilian, wala daw dapat sumisira sa pagiging magkaibigan ng dalawang bansa nitong Pilipinas at ng China. Sino ba sumisira? Kita nyo to mga tol 50 nautical miles. Ito sinasabi ko to para sa mga para sa mga pro-China dyan. 50 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Masasabi nyo bang Pilipinas ang nagsasagawa ng panggugulo? Masasabi ba ng mga pro-China dito sa Pilipinas, mga tol, na Pilipinas ang nagsisimula ng gulo? Pilipinas ang ugat ng kaguluhan dito sa ating karagatan? Ulitin ko, 50 nautical miles mula doon sa baybayin ng Zambales, nagsasagawa tayo ng mga maritime activity which is legal. Hindi yan masama, hindi yan pinagbabawal ng batas. Pero sino yung mga dumarating dyan sa ganyang kalapit na distansya mula sa ating bansa? Tingnan nyo, merong Amerika, merong Pilipinas. Saan sila lumalapit? Sa Pilipinas lang. Hindi sila makalapit sa barko ng Amerika eh. Sasabihin ba natin na Pilipinas ang nagsisimula ng gulo? Nothing unusual ma'am. Ibig sabihin, nandun lang po sila sa area. Wala silang any activity na naka-interfere sa pag-conduct po natin ng exercise. Sa kabila ng presensya ng mga barko ng China ay naipagpatuloy ang ika-8 Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas at US dito sa West Philippine Sea. Ito ang ikatlong sabak ng BRP Miguel Malvar sa isang pagsasanay mula ng formal itong ikomisyon sa serbisyo noong Mayo. Mula sa BRP Miguel Malvar, lumipad ang isang Augusta Westland 109 helicopter para sa maritime domain awareness at communication exercise. The air asset was the tandem sa barko. Siya yung extended. So yung mga areas na hindi nako-cover ng range ng barko, meron tayong air asset para na-extend yung maritime patrol and maritime reconnaissance ng barko. So maganda tong interoperability na kinakandak natin with also in other foreign countries. Kasabay naman ito ang pagsasagawa ng division tactics o sama-samang paglalayag ng mga magkakalyadong barko na kalahok mula sa US at Pilipinas. Tampok ang iba't ibang formation at maniobra. Actually, sa ibang balita nga mga tol, ewan ko kung babanggitin dito. Sa ibang balita nga mga tol, ng radio challenge pa tong mga barko ng China. Tignan mo silipin natin dito mga kapatid. Ito mula sa GMA News mga tol. Ayan lumapit at ng radio challenge. Panoorin natin to mga tol. Nilapitan ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na nagsasanay kasama ang US Navy sa dagat na sakop ng Zambales. Ang mga barko ng China ng radio challenge pa. Diba? Hindi nabanggit yan dun sa report kanina sa PTV Philippines Pero ito panoorin natin. Live mula sa Subic, nakatutok si Chino Gaston. Chino? Mel, dalawang barko ng Chinese Liberation Army Navy at isang Chinese Coast Guard vessel ang namataan habang isinasagawa ang multilateral maritime cooperative activity dito sa karagatan ng Zambales, pero hanggang pagmamasid na lamang ang ginawa ng mga nasabing Chinese vessels. Sabay naglayag sa dagat na sakop ng Zambales ang mga barko ng Philippine Navy, US Navy at Philippine Coast Guard. Siguro kung wala pa tayong kasamang US niyan mga tol,
Baka hindi lang paglapit ang gawin yan mga tol. Hindi lang pagmamasid. Baka talagang dinikitan pa tayo niyan at winater cannon o binangga pa tayo niyan mga yan. Pero hindi Kasi yung mga warship na yan mga tol baka mas maging matindi pa yung magiging mangyayari. Kabilang dyan ang BRP Miguel Malvar, ang pinakabagong frigate ng Philippine Navy na binili mula South Korea. US destroyer na USS Curtis Wilbur naman ang dala ng US Navy. BRP Cabra at BRP Suluan naman ang ipinadala ng PCG. Pero bago ang mga pagsasanay, may mga namatang hindi naman kasali. Isang Jiangkai class frigate na may bow number 551 at Jiangdao Corvette na may bow number 646 ng Chinese Navy. Kasama nila ang isang barko ng Chinese Coast Guard na may bow number 4203. Ayon sa Philippine Navy, lumapit ng hanggang 3 hanggang 4 na nautical miles sa mga Chinese warship sa BRP Malvar, pero mga barko ng PCG ang mas dinikitan. Nagsagawa pa ng radio challenge ang mga Chinese pero hindi na umulit pa. Yung activity natin with the Philippine Coast Guard is very important because every time na mag-operate ang Coast Guard natin, we always support yung law enforcement activities ng Coast Guard. Hindi ko alam kung may video sila nung actual na pang-radio challenge ng mga barko ng China. Pero isang beses lang nila ginawa at hindi na sila umulit. Actually, titigas na mga mukha nila para talaga gawin nila yun. So we are here to show that the coordination and interoperability with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard to include yung partner nations natin is enhanced and improved. Dakong 1:00 ng hapon, sinimulan ang Division Tactics Exercise. So eto, bago pa magsimula yung exercises, may mga dumating na mga hindi kasali. At yun na nga yung ulat mga tol, no? Lumapit sila doon sa mga barko natin. Hindi sila nakalapit mga tol doon sa mga US warship. Lumapit sila sa mga barko natin pero Coast Guard yung mga pinakanilapitan at ng radio challenge pa sila. Ngayon, dito natin makikita na dapat talaga mas lalo nating palakasin, patatagin mga tol yung ating puwersa. Sabi nga rito, 'di ba? Peace through strength. Hindi talaga sila makukuha ng dialogue kasi nga 'di ba yung report kahapon na pinanood natin, anong tawag nila doon sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas, 'di ba? It's just a piece of waste paper. Ngayon, paano mo makukuha sa dialogue yung ganitong klaseng utak o ganyang klaseng kaisipan? Hindi nga nila nire-respeto international law. Sa tingin mo, re-respetuhin tayo niyan? Diba? Hindi tayo nagpapalakas mga tol para makipaggera sa kanila. Pero sabi nga ganun, peace through strength. At kung gusto mo ng kapayapaan, dapat handa ka rin sa gera. Yun ang sabi, diba? Kaya ngayon, bilang mga Pilipino, ano o masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.